Hello mga ka-trending, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Ito ang latest update ngayon. Grabe nakakagulat na balita. Bato de la Rosa na iyak. Arestado na ng PNP at ICC Interpol. Narito ang buong detalye at panoorin. Ayon sa nakalap nating impormasyon, next in line na si Senator Bato de la Rosa para samahan si dating Pangulong Duterte sa ICC. Bukod sa kanya, siyang pa raw na individual ang posibleng iahinan ng arrest warrant dahil sa umano'y madugong drug war campaign. Kasunod ng pagdinay ng interim release ni Duterte, posible na umanong sumunod si Senator Bato de la Rosa para samahan si Duterte sa The Hague, Netherlands. Matatandaan na kamakailan lang inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang umano'y arrest warrant ng ICC laban kay Bato, pero nilinaw na ng DOJ na wala pang natatanggap ang pamahalaan ng umano'y certified true copy ng umano'y warrant of arrest. Ayon kay ICC Assistant Counsel Cristina Conte, kung sakali hiwalay na tatakbo ang kaso ni Senator Bato de la Rosa, kaya anuman daw ang resulta ng kaso ni PRRD ay wala umanong magiging epekto sa isa't isa. Ang kaso, magmula nang pumutok ang balita ng isang arrest warrant umano ng ICC laban kay Senador Bato de la Rosa, tila no-show na siya sa Senado. Pahayag ni Attorney Cristina Conte, sa kaso ni Bato, the ICC does not file trial cases in absentia, whether in person or in spirit. If Bato absent in person, no case could progress without him. Baka maipit hanggang sa issuance of warrant of arrest. Noong administrasyon ni dating Pangulong Duterte, si Senator Bato ang pinakamatagal na PNP chief. Siya ang namumuno sa pag-iimplementa ng madugong uplan-tukhang na nakapagtala ng libu-libong kasong extrajudicial killings. Bukod kay Bato de la Rosa, ayon kay Attorney Conte, may 8 pang individual na maaaring maahinan ng arrest warrant. Redacted o borado ang mga pangalan nila, pero kinikilala umano sila bilang co-perpetrators ng crimes against humanity charges laban kay PRRD. Pahayag ni Attorney Conte, yung pinakauna is someone who is close enough. Redacted. Number 2 is a police officer, tapos appointed and so forth. Therefore, parang police officer. Incited there. There's 2 person na police pero appointed. At curious ako doon sa number 7, si close friend. Yun lang yung qualifier. At ayon kay Attorney Conte. Ayon pa kay Attorney Conte, 8 taon ang average duration ng paglilitis sa ICC, pero umaasa raw ang pamilya ng AJK victims na 2 taon lang ang itatagal ng paglilitis sa dating Pangulo. Sa kasalukuyan, nakabinbin pa raw sa pre-trial chamber ang desisyon kung fit to attend trial si Duterte. Wala pa ring final schedule kung kailan ang confirmation of charges niya. Pahayag ni Attorney Conte, sa December 5 ang deadline of export of opinion of fitness to stand trial. Pero dahil ito ay legal consideration at hindi simpleng medical issue, may pagkakataon pa pong mag-comment yung mga prosecution, defense, even yung victim sa December 12. Pero malamang sa malamang January na po ito mapagpapasyahan at sa February pa ang confirmation of charges.